Guys, yung power grabber na si Win Gatchalian, nako, posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Dalawang kaso po. Yung dalawa po pwedeng pagpatungin yan, di ba? Kaya patong-patong na kaso po ito. Nagpahayag ang grupo nila Jing Paras, kasama sila Ka Eric, na they will file a case versus Win Gatchalian, Article 177 of Revised Penal Code. Ano po ito? Number 1, usurpation of authority, and number 2, usurpation of official function. Yan po yung nasasaad sa Article 177. At may parusa ito na up to 10 years in prison. So ito po ay criminal charges. At susundutin natin yung mga senador na nasa peking majority, dahil sabi nila ititigil na raw nila ang investigasyon sa flood control, bagkus ang lindol na lang ang iimbestigahan nila. Iimbestigahan ng mga damonyo. At iba pang mga balita ang ating mga ibabahagi. At bago tayo magtuloy-tuloy, baka naman likes, share, and subscribe po. At pakipollow na rin po ang ating Facebook page, Junesday Channel. Okay, panoorin po ninyo itong pahayag ng grupo nila Jing Paras at pakinggan po ninyong mabuti. I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. Yon. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code. Yon. Dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, Ama. the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Yon. Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niyang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yon. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he's in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, Yon. we might file the necessary charges against Senator Gatchalian. Yon. Wala akong pakialam kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Bago lang siya. Ha? Let the others do something about him. But Alright. ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Ayun. We will take proper action against this fellow. Okay, ito pong grupo nila Jing Paras, wag po nating mamaliitin yung mga nasa miyembro niyan dahil ito pong grupo ni Jing Paras, pag nagsalita po ito, ginagawa, ano? Katunayan sila Jing Paras po yung naghain ng petisyon sa Supreme Court kung saan dapat utusan ng Supreme Court si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test at gumagapang ang tawag nito ongoing na po ang kaso niyan at ang balita ko diyan malapit nang magdesisyon ang Korte Suprema
Kung ano man ang maging desisyon diyan, sana paboran ng Korte Suprema ang grupo nila Jing Paras. Ayan, paano nagagawin ni Bongbong Marcos diyan? Kung inuutusan siya ng Korte Suprema, nung siya ay nagpresidente, sumumpa siya, no? To serve and defend the Constitution. Paano yan? Hayaan nating mamroblema si Bongbong Marcos. Basta sana pabor lang sa grupo nila Jing Paras yung maging desisyon ng Korte Suprema at hayaan natin mamroblema kung ano gagawin ni Bongbong Marcos kasi malabo po talaga. Parang kahit magdesisyon ng Korte Suprema, parang hindi susundin. Hindi talaga magpapa-drug test yan. So, ano po itong Article 177 ng Revised Penal Code ng sinasabi ng grupo ni Jing Paras? So, ito po, according to Mr. G, no? Article 177 of Revised Penal Code. RPC of the Philippines penalizes usurpation of authority or official function. It criminalizes the act of knowingly misrepresenting oneself as a government official or performing duties reserved for public officers without lawful. Alam nyo, itong Bendalo, ang nagsimula talaga nito si Bongbong Marcos. Siya talaga yung nag-bend ng law. Halimbawa, yung 60 billion sa PhilHealth, binend nila yung law dyan. Sinundan naman ni Erwin Tulfo. Kaya ito si Erwin Tulfo, ang unang maaalala ng mga tao ay yung Bendalo. Diyan kay Erwin Tulfo. Yan na po yung legacy niya habang buhay na po yan. Yan na po yung maaalala sa kanya kung sakaling wala na siya sa Senado. Ay, si Erwin Tulfo, Bendalo yan. Yan na po ang bansag. So, dito po sa Article 177, mayroon pong dalawang two distinct acts. Ito pong usurpation of authority and usurpation of official function. Ano po ito? Ayan. Representing oneself as a government official, agent, or representative. Kung ikaw po ay hindi naman lawful, hindi naman elected ng majority ng Senado, yari ka po dito sa number 1. Itong usurpation of authority kasi, ayan nakalagay falsely representing oneself as a government official. Inagaw niya yung posisyon ni Loren Legarda, which is the Senate President pro tempore. Number 2, itong usurpation of official function, performing acts legally reserved for public officer under the pretense of holding official, agent, official, mali ate, eto na. Okay, ulitin natin. Performing acts legally reserved for public officer under the pretense of holding such an office. Ito pong usurpation of official function, ito po dapat ay ang magpe-perform dito ng function ay yung legally reserved for public officer. Ang gusto ko pong sabihin ay yung posisyon ng Senate President.
under the pretense of holding such an office. Alam nyo po ang ginawa, tinalaga nila si Win Gatchalian bilang acting Senate President. Unlawful din po yun. Dapat, hindi mo yun gagampanan yung function ng Senate President kung hindi ka naman legally elected. So, kamakailan, kahapon yata yun, nakita natin na itong si Win Gatchalian ay pumipirma na ng payroll ng mga empleyado. Eh, hindi po function ni Win Gatchalian yun. Function po yun ng Senate President na si Alan Peter Cayetano. So, yari siya dito. Pasok na pasok po. And then, nakalagay po sa elements and penalties, conviction requires proof. O, marami ng proof. Nag-post pa nga siya eh. Pinipirmahan niya yung mga sahod, payroll ng mga empleyado. Ibig sabihin, inagaw niya yung function. Ano pang mga pwedeng ebidensya. Yung pagpabor ni BBM. Di ba tinawag ni BBM na pro tempore, Senate President pro tempore, si Win Gatchalian. O yan. At ano pa, di ba nanumpa siya nung 12 sila. Nanumpa siya dun sa Senado na maging Senate President pro tempore. Marami pang mga ebidensya. Kung proof lang. Kung proof lang ang kailangan. Marami po. Conviction requires proof that the offender without authority, knowingly acted as or pretended to be a public officer. Penalties include prison, correctional, minimum and medium periods for false representation while performing official function without authority carries imprisonment from 2 to 10 years. So up to 10 years po ang pwedeng maging parusa kay Win Gatchalian. At sana ito'y magtuloy-tuloy, no? Sana bago naman isampa, dapat maayos yung ebidensya. At sigurado namang tatanggapin yan ng Korte Suprema. So hintayin po natin yan. Kapag naisampa na yan. Sandamakmak na abogado na ang nagpaliwanag dyan. Ika nga ni Miriam Defensor, maraming kumukontra kasi dyan, mga bayarang dean, bayarang dating senador, bayarang dating mga justice na talagang aligned sila sa mga anti-Duterte. Yan naman ang dahilan yan eh. Kaya yung mga pinag-aralan nila, matatalino pa naman sana, ginagamit po sa pagkakaperahan. Ginagamit sa kasinungalingan. Kita nyo, yung mga, kagaya, sabihin na natin, kagaya ni Drilon, ni Gordon. Alam ko si Gordon, abogado rin yan eh. Matatalino naman yan eh. Pero dahil sa sobrang galit nila sa Duterte, yan na siguro ang ituturo nila sa mga anak nila, sa apo nila. Kahit mali, no? Binabanggit nila si Gordon, baka umasa ito na kunin ni Bongbong Marcos na sa ticket ng nung manok niya na senador. Alam nyo, maraming gustong tumakbo eh. Ngayon, kahit presidente, halimbawa si Risa Hontiveros, inano na yan, inaayos na yan
Akbayan, yung kandidatura ni Risa Hontiveros. Ang pag-asa lang naman kasi niyan at naniniwala siya na pwede siyang manalo. Pero sa Pandaraya, doon lang. Ha? Kahit sinong itapat mo kay BP Sara, mas maganda nga magtakbuhan sila eh. Si Tulfo, Lenny, Risa, John Vic, o baka si Recto gusto rin tumakbo, si Gibo, sino pa? O, sa mga diluwan, Bam Aquino, magsitakbuhan na kayo. Mas maganda nga, mas maraming tumakbo eh. Mas mahahati ang boto, di ba? Mas mahahati. Pero paano nila tatalunin si Vice President Sara Duterte sa Mindanao? Wala pong makakatalo diyan. Ganon din po sa Visayas. So para matalo mo si BP Sara, kailangan mo tambakan sa Luzon. Imposible pong mangyari yun. Napaka-imposibleng matambakan mo si BP Sara. Nasa survey na nga eh. Siya yung pinagkakatiwalaan sa lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno. Yung doon pa lang eh. Doon pa lang. Dapat bagsak na yung survey niya dyan. Pero siya yung pinakamataas. Siya pa rin yung pinakamataas sa survey ng pagka-presidente sa 2028. So, yan talaga ang pangunahing problema ng mga maletagang, ng mga nagsamantala sa pera ng bayan. At dito nga po sa sa mga kakasuhan. Si Win Gatchalian daw po muna. Sabi nga nung isa, wala tayong pakialam kay Erwin Tulfo, hayaan natin yung iba ang magsampa ng kaso, no? So for the meantime, si Win Gatchalian lang muna ang kakasuhan. At ito namang si Erwin Tulfo, may mga kasalanan din to, may mga paglabag din to, dahil umaakto siya ng pagiging Red Ribbon Committee bilang chairman. Biro mo kay kay Lacson yan eh. Wala naman siya authority. Hindi pala nakuha na pala yan ni kapatid ni Alan Cayetano, si Pia Cayetano, tama. Oo nga pala. So kay Pia Cayetano na yan eh. So inagaw. Kaya nga ang tawag natin power grabbing, mga power grabber yang mga yan, dahil inagaw nila yung mga posisyon sa illegal na paraan. Parang land grabber lang po. Ang mga gumagawa niyan, mga mayayaman, mga makapangyarihan, o kaya naman mayor, governor, kung hindi naman private, pero may connection pa rin kay mayor, governor. So yan po yung mga land grabber na may power kasi sila eh. Kaya nakukuha nilang agawin ng illegal. Ng illegal po. Kaya itong tawag ko dito sa 11+1 na to, yung mga power grabber. At dito kay Win Gatchalian, power grabber po ang tawag natin dyan. So, tignan po natin kung anong magiging update dito po sa kasong ito. Pasensya na po at medyo maingay dahil maulan po ngayon, nagdidiwang ang mga palakang kopak. Ito kasi yung matagal nilang hinihintay, yung matagal na ulan. Yan, tuwan-tuwa sila dyan. So, pag-usapan na po natin itong mga peking senador na sila daw ay majority. Sila daw ay majority ngayon. Unahin po natin itong si Lacson. Ito muna si Lacson. Ito po yung sinasabi ni Lacson. Ang palakpakan at hiyawan kay Gatchalian ay simbolo na tanggap na siya ng publiko bilang Senate President. Ayan, no?
Si Bongbong Marcos nasa likod. Saka si Win Gatchalian. Nagkakamayan sila. Kaya po kasi nasabi ni Lacson yan dahil may nagsigawan sa likod. Nung nagsasalita na si Bongbong Marcos, siyempre pinakikilala yung mga present na opisyal ng gobyerno na nasa likod niya. Ganyan naman, di ba, ang ginagawa pag may speech ang president, kahit vice president. So, ipapakilala niya kung sino yung mga nandoon, mga present doon. At nung ipinakilala si Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore, naghiyawan yung mga nasa likod. Lacson, madali lang yan. Napakadaling script niyan, no? At yung mga naghiyawan, sigurado mga empleyado ng gobyerno yan. Pag hindi sila halimbawa ganito, no? Makinig kayo, ha? Kapag nagsasalita ng presidente at binanggit na si Win Gatchalian, kailangan magpalakpakan kayo. Malaksan nyo yung palakpakan. Madali lang po yung Lacson. At siguro, kapag hindi kayo pumalakpak, wala na kayong trabaho bukas. Madali lang yung Lacson. Gawa ng script yun. Tapos sasabihin mo, tanggap na siya ng publiko. Tanggap na ng publiko. May mga pumalakpak lang sa likod. Ibig sabihin parang tanggap na siya ng buong Pilipinas. Ganun ba ibig mo sabihin? Parang yung mga nakatanggap ng maleta, parang nasisiraan na ng ulo. Nawawala na talaga yung kanilang matinong kaisipan. Ganyan siguro ang epekto ng maleta, no? Ito sabi niya, naniniwala si Ping Lacson na ang mainit na pagsalubong ng tao kay Win Gatchalian noong Independence Day ay simbolo ng pag-aproba ng publiko bilang lehitimong pinuno ng Senado. So ipinipilit nyo pa. Nangungumbinsi pa kayo. No? Nangungumbinsi pa kayo. Inuuto nyo pa ang taong bayan. Pero, ano ba talaga? Sino ba talaga ang dapat tumanggap bilang lehitimo? Itong si Win Gatchalian. Dapat, ang tumanggap dyan ay yung konstitusyon, Lacson. Ano ba sinasabi ng konstitusyon? Tanggap ba siya ng konstitusyon? Yun po ang malaking tanong. Pero, sabi nga natin, ang majority ay 13. 12 lang kayo. Paano nyo maaagaw ang kapangyarihan? 11 nga lang kayo eh. Lumipat lang si Cheese, naghudas eh. Tapos nag-session na kayo, wala namang kayong 13. So, maliwanag sa Constitution, ang majority ay 13. So, hindi na natin yan, kumbaga, alam na natin yan. Hindi tayo mag-argument dyan. So, lipat tayo kay Erwin Tulfo. Ito po, ang sabi ni Erwin Tulfo. Tutukan umano ng kanyang Blue Ribbon ang posibleng anomalya sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao. Dahil sa lindol, yun daw ang tututukan niya. Posibleng imbestigahan umano ng Gatchalian Black Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Sen. Erwin Tulfo kung may naging irregularidad sa ilang infrastruktura na sira matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Okay, pwede naman yun. Yung mga school buildings ba na nasira? Pwede naman. Kaya lang, bago naman umpisahan yan, may nag-approve yan eh. 'Di ba? Mula sa engineering department, sa City Hall, tapos sa DPWH, pag inaprubahan niya, release ang budget. Sino ba nag-aproba? Yun ang imbestigahan mo. Pero, hindi ibig sabihin, kakalimutan mo na yung flood control. Diyos ko naman. Trillion, hundreds of billion pesos.
ang ninakaw dyan, tapos dito ka tututok. O, halatang halata naman. At saka, gusto mo talagang makaiwas sa kinasasangkutan mo. At ito pa yung sinabi nung ilan ng mga buhaya na ayaw na sa investigasyon ng flood control. Ito po, Rep. Jerbil R. Luistro, 2nd District, Province of Batangas. Itigil na po natin ang pag-iimbestiga sa flood control. Ayan po ang sabi ni Jerbil, yung mayabang na kala mo magaling. Nagmamagaling-galingan lang naman. At ito pa ang sabi ng isang senador, Mig Subiri, itigil na po natin ang pag-iimbestiga sa flood control. Mag-focus po sana tayo sa Mindanao. Doon daw tayo mag-focus. Sa tingin nyo, makukonbinsi nyo ang taong bayan na itigil? Papayag ba? Papayag ba ang taong bayan dyan? Palagay ko, walang sasang-ayon sa inyo na ihinto ang investigasyon dyan sa flood control. At ito naman yung pahayag ni Sherwin Gatchalian, ang mga nagtatangkang sirain ang ating demokrasya sa pamamagitan ng karahasan ay haharapin ang buong kapangyarihan ng batas. Speaking of demokrasya, kung itong pahayag mo, sasabihin mo, ang buong kapangyarihan, haharapin ang buong kapangyarihan ng batas. Sabihin mo to kay Bongbong Marcos. Yan ang ginagawa niya. Inaalis na yung demokrasya at gumagawa rin ng karahasan. Diba sa Senado, nagputukan, karahasan niya na. Sino nag-utos sa NBI? Imposibleng hindi siya. Hindi yan gagalaw ng walang utos ng Commander-in-Chief. Mga uniformed men yan. Mga armed men yan. Ang sinusunod lang yan, yung order ng Commander-in-Chief. So, sinong gumagawa ng karahasan? Sinong nag-aalis ng demokrasya? Yung boss mo ngayon, si Bongbong Marcos, siya yung harapin mo, siya yung panagutin mo rito at haharapin daw ang buong kapangyarihan ng batas. Ihabla mo sa batas si Bongbong Marcos. At ito naman ang sabi ni Rapi Tulfo, never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Sinong uutuin mo? Ang lelang mong panot. Wala rin maniniwala sa iyo, Rapi Tulfo. Ito pa yung isang sinabi niya. Sen, Rapi, tiniyak na hindi kayang kontrolin ng Malacanang ang Gatchalian Black. Nako, wala na kayong mauuto. Ito na nga, pabor na pabor nga ang presidente kay Win Gatchalian. Dahil si Win Gatchalian lang ang pag-asa ng Malacanang. Siya lang ang magpapahinto ng investigasyon sa flood control. Maliwanag po yan. Pero ito nagsagutan o sinagot ni Erice. Itong si Lacson. Ito napakaganda ng sagot ni Erice rito. Erice kay Lacson, you refuse to complete the Blue Ribbon Report. Ito kasi ang sabi ni Lacson. When you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook live ka na lang. Patama niya ito kay Alan Cayetano, no? Pero sinagot siya ni Erice. Ito Lacson ang sagot ni Erice. How can you be strong on the facts when you refuse to invite the Bersamins despite naming them as recipient of 8 billion? Ano ka ngayon? Hindi lang si Bersamin. Ang dami mo dapat i-invite para makuha mo yung facts.
O asa na ngayon? Hanggang ngayon, wala ka na pala. Hindi mo na mai-invite. So, wala. Wala kang facts na nakuha. Hindi mo nga inimbita eh. How can you be strong on the facts when you refuse to complete the Blue Ribbon Committee? Kita nyo, wala siyang mai-report na kompleto eh. Nag-imbestiga ka at wala kang report. Ano pwede maipagmalaki mo? Tapos, ang dami mong post sa Facebook na out of this world, yung mga post mo. Ang tindi. Ganyan po siguro talaga yung mga corrupt na na nahahalata na ng taong bayan kung ano-ano na sinasabi. Ang hirap ng paniwalaan, ang hirap din intindihin yung utak nila kung saan nanggagaling. Ayan si Erice, sinagot ka. At ito naman ang sabi ni Attorney Baligod dito kay Erwin Tulfo. Noon ay puro banat ito sa mga korap daw. Binanatan niya si Trillanes, Ontiveros, Pangilinan at marami pang iba. Pero nung nasa HOR at Senado siya ay nanahimik na tungkol sa korupsyon. Bakit kaya? Kinain ng sistema o kinain niya ang sistema? So yan ka, Tulfo. At nag-circulate na yung video mo sa social media. Ganyan ka in-expose ng sarili mo. Ikaw mismo ang nag-expose sa sarili mo. So, marami nang nakakilala sa tunay mong ugali, sa tunay mong pagkatao. Na ikaw pala, kasama ng kapatid mo, pati pamangkin mo, na mukhang pera, magnanakaw. Yan po ang maaalala sa inyong mga Tulfo kayo. At dito naman, sa sinabi naman ni Bongbong Marcos, lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Nagsasalita yata siya para sa sarili niya. Coming from you, yung sarili mo ang pinagsasabihan mo. Bongbong Marcos, lumaban ka ng patas sa araw-araw. Huwag mong pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba, Bongbong Marcos. Ikaw yung nananamantala eh. Dito na lang sa Meralco, yung dagdag singil, sa gobyerno pala na napupunta yung iba dyan. So, kaninong utak yan? Anong klaseng anomalya o anong tawag nito? Yung ginagawa ng mga masasamang loob. Anong klaseng pagnanakaw yan? Dinaan mo pa sa Meralco. Pagkalap po ng yan pagkalap ng pondo. At anong gagawin sa mga nakalap ng pondo? Bibigyan daw ng kuryente yung mga mahihirap. Hindi na po mamamonitor natin yan. Paano natin mamamonitor? Magre-report ba sila? O ito na nabigyan na ng kuryente yung mga mahihirap. Nanakawin lang din po Grabe. Sabi nga ni Nico Cosete, itong malaking nakawan sa flood control, DPWH pa lang po ito. DPWH pa lang. Marami pang departamento. Education, health, BIR, sa BOC, sa custom. Ang dami pang mga corruption dyan. Marami pa. So, trillion talaga ang nawawala, nananakaw sa kaban ng bayan. Yan po wala namang ibang mag-iimbestiga dyan, kundi kapag wala na si Bongbong Marcos.
saka lang po mauungkat yan. Kaya lahat ng paraan, ng option gagawin ni Marcos Jr. para lang hindi maupo si VP Sara. Kasi kapag si Risa Hontiveros nagpresidente, Leni Robredo, ewan ko lang. Kung tuluyan siya niyan. Lalo na si John Vic, o kaya si Rapi Tulfo, naku po. Walang mangyayari po sa mga ninakaw nila. Hindi tayo makakakuha ng hustisya. Wala. Kung sila pa rin ang ang uupo, wala po. Kaya isa lang po ang pag-asa ng bayan ngayon. Si Vice President Sara Duterte na pilit nilang sinisiraan at pinadadapa, pinababagsak. Kasi yung iba talagang mga dati nang galit sa Duterte, tapos bibigyan mo pa ng pera, paper bag, expanded envelope, or maleta, lalo nang magiging masigasig yan para wasakin ang mga Duterte. Kasi dati na silang galit Yun ang pinipili yata ni Bongbong Marcos Like Trillanes. Kita nyo. Sinabi ng mga Marines, nakatanggap ng maleta, paper bag. Yan ang example. Gigil na gigil sa mga Duterte yan dahil Duterte ang sumunog sa kanila. Kasama na si Kiko. Nanalo lang naman yan si Kiko sa Kasibang dahil sa daya. Sa daya lang po yan nanalo. Kaya tulong-tulong sila na pabagsakin si VP Sara. Pero ano ba resulta ng paninira nila? Wala din. Si VP Sara pa rin ang nangunguna. Wala pa rin silang maipantapat. Kaya itong impeachment ang kanilang pag-asa at balak daw na babaan ang bilang ng 2/3 sa boto. Siguro sa ibang araw natin talakayin yan. Pero may nagsulong na raw niyan. Nako po, talagang bendalo ang ginagawa. Tapos, yung bendalo na yan, ibibintang sa Duterte. Hindi lang po talaga makapalag, parang hindi na po talaga magtatagumpay ang people power ngayon. Kasi dati nang nagtagumpay yan 1986, nung time na yon, maayos pa ang buhay. Aminin natin, napakamura ng bilihin. Pwede nga isa lang ang magtrabaho, tatay lang sa buong pamilya. Ngayon po, hindi na kailangan tumulong na yung asawang babae, kailangan tumulong na rin yung mga anak sa pagtatrabaho para mapunan yung pang-araw-araw na kabuhayan. Dati isang haligi lang, si father lang, tatay lang ang magtrabaho, okay na. Kaya na mapag-aral yung mga anak. Ngayon, hindi na po. Kaya nung panahon na yon, bakit ko sinasabi yon na mura pa bilihin, magaan pa ang buhay. Nung panahon na yon, pwedeng mag-rally kahit araw-araw sa EDSA. Kasi magaan pa ang buhay. Mura ang bilihin talaga. So, pwede talaga mag-rally. Ngayon, kailangan na po magtrabaho. Hindi lang yung nanay at tatay, pati anak. Kailangan po kumayod. So, paano makakapag-rally? Isa po yun sa problema. Paano marami ang magrarally? One time siguro, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Ganun lang. Pero yung araw-araw, kasi yung EDSA noon, araw-araw po yun hanggang sa napabagsak si Marcos.
Ganon din po yung EDSA 2. Yung EDSA 2, hindi rin po karamihan yan. Kaya lang, kailangan mo araw-araw para lumakas yung momentum. At nung time na yon, EDSA 1, EDSA 2, napabaliktad yung AFP, PNP, napabaliktad eh. Kaya ngayon, mukhang hindi nauubra ang people power dahil alam na nila yung gagawin para ma-prevent yan. Alam na nila. Unang-una, yung pagdadausan. Pipigilan na nila yan. Yung mga paparating, haharangin. Marami ng paraan para pigilin. Kahit na batikusin sila na hinahadlangan nyo ang freedom of speech, kahit na wala na silang pakialam. Pangalawa, yung mga armed forces, sinisigurado nila hindi tatalikod. Paano nila masisiguro? Hampasin nila ng maleta. Ayun. Siguradong hindi sila magtatraidor. Busog eh. Paano sila tatraidor? Busog na busog sa maleta. Marami ng ibang paraan para maharangan yung people power. Kaya hindi ko rin alam. Ayaw natin magsalita ng ng tapos, pero nagtangka na nga rin po yung EDSA 3 nung panahon ni ERAP. Mayroon pong EDSA 3, kaya lang hindi na po nagtagumpay. Simula nun, ang hirap na magtagumpay ang people power. Kasi alam na nila na-prevent na nila Alam na nila yung mga gagawin para hindi magtagumpay ang people power. So, wala na po tayo tatalakayin. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow or subscribe doon po sa ating Facebook. Palagi na po tayo nag-upload dyan. At maganda, ilagay ko yung link sa description dito po sa video ito ng ating Facebook. Sundan po ninyo yung ating Facebook at TikTok. Wala pa po ako TikTok. Dati kasi talagang nag-concentrate lang ako sa YouTube. Ngayon, baka mag-Facebook na tayo. May mga upload na rin ako pero konti pa lang. At siguro mag-TikTok din tayo. At thread. Ewan ko kung... So, ganun na lang po. See you next time. Bye-bye.